Hi, hi, hi. Hello, hello. Magandang gabi, Pilipinas. I'm fine na sa Narito muna ang headlines ngayong Martes ng gabi. Viral news, Pinay domestic helper. Tinulog mula sa Sara Duterte at Senator Marcos nagtandem sa pagtulong sa mga biktima ng bagyong Ronnie. Isang pulis at dating PMAer na dismiss na PMAer patay sa pamarilin sa Cavite. At General de Bold Sinas naupo na bilang PNP chief ngayong araw. At Foreign News, Joe Biden bilang American Ambassador Barito Mauro, formal na sinasama ng PSA, at ngayon sa Bisago, ay sila ang ating COVID-19 ang bilang ng mga COVID cases sa Pilipinas. Sa nasabing bilang as of 4 p.m., naitala ng Department of Health ang 1,047 kaso. Weather update, mas lalo pang lumakas ang tropical storm Ulysses habang patuloy na kumilos patungo sa hilagang kanluran ng bansa. Kaninang alas 4 ng hapon, namataan ng pag-asa ang bata ng bagyo sa layong 375 kilometers ng northeast ng Iraq at ang Tuwanan o 500 kilometers ng dahil sa Bangkok. Ang layo ng Typhoon Ulysses ang lakas ng hangin bukas ng hapon, tinatayang nasa 70 kilometro sa hilagang bahagi ng Birac at Tanduanes ang naturang bagyo. Nakatas ng signal number 2.
itong si Ulysses, no, matapos ang super typhoon na si Rolly. Kaya mas maganda ho yung ating mga kababayan na nanonood, mga nakikinig sa atin pong broadcast na magsilikas na po na mas maaga habang malayo pa itong si Ulysses dyan po sa bahagi ng Birac, Catanduanes. Dyan na naman po dadaan sa may Birac itong si Ulysses, kaya nakalulungkot na matamaan na naman sila dyan ng malakas na ulan at ng bagyo, ng buhos ng malakas na buhos ng ulan at ng hangin dahil kalandaan nga lang dyan ni Rolly at pinadapa yung ating mga kababayan doon. Wala po silang kuryente as of now at tinataya ng Department of Energy na by January pa sila magkakaroon ng kuryente. So magiging madilim yung kanilang kapaskuhan sa darating na Disyembre. Pero yung problema nila ngayon sa tubig, sa pagkain, ay talaga pong kailangan ng ating mga kababayan dyan sa Birac, Catanduanes at iba pang mga lugar sa Bato, Catanduanes, sa Albay, lalo na rin mga kababayan natin doon na pinsala rin ng pagragasa ng mga tonelada po ng mga malalaking bato mula sa dalisdis ng Bulkang Mayon ay siya pong umagos papunta doon sa mga kabahayan at talaga pong nilubog nitong mga batong ito yung mga bahay na nasa paligid ng Bulkang Mayon, lalo dyan sa Ginubatan Albay, dyan sa may Tiwi Albay, ano po, at dyan sa may Tabaco Albay, kila Kuya Eagle Yami Bongat Balayo, talaga pong nasira yung kanilang mga bahay doon. So, ingat po tayo sa pagdating nitong si Ulysses na magkaroon na tayo ng leksyon dito sa nagdaan si Rolly para po hindi na tayo madisgrasya pa. Kung meron po kayong babalikan sa bahay ninyo, wag na ho niyong balikan kung nandiyan yung bagyo. Dahil meron pong mag-ama dyan sa Catanduanes na ito'y pag-graduate na sana yung babae, no, na estudyante. Kinuha, binalikan yung kanyang modules, namatay po silang pareho ng tatay niya. Kaya nakakalungkot dahil po sila nabagsakan ng kanilang bahay, ano, yung bubungan ng kanilang bahay. Talaga pong nakalulungkot yung mga ganong pangyayari. So, ingat po tayo, wag po tayong magpasaway. Kung pinapalikas po tayo ng ating mga local government official, lalo ng ating mga mayor, mga barangay official, sumunod po tayo. Huwag nyo nating isipin yung mga gamit natin nandyan. Maipoprovide pa ulit natin yun. Pero yung buhay, kapag po napitas na, ay wala na pong maibabalik sa atin. Yun lang po. At sana huwag kayong pasaway. Magandang palaala sa ating mga kababayan. At sa iba pang balita, ito yung viral news natin, JM, no? Nasa critical na kondisyon pa rin ngayon ang isang Pinay domestic worker sa Saudi Arabia matapos po siyang ihulog daw mula sa 4th floor ng isang gusali doon. Sa viral video, makikita ang biktima na nakasuot ng itim na damit na nakahandusay pa sa simento na duguan, ano? Nagulat ang ibang Pinay domestic helpers na nasa building na kanyang mga Oh my God, my God! nang makita ang nangyari sa ating kabayaning si Janet Kalayag. Ayan po, nakita nyo sa video, no? Na nakahiga po siya, nakasuot ng pantalon yan and itim na damit, no? Parang sweatshirt. Sinabi ng isang katrabaho ni Janet na itinulak o mano ng Arabong security guard ang ating kabayani, no, na biktima dahil nahuli ito na nag-run away sa kanyang amo. Sa impormasyon ng pamilya ni Janet, nagkalasog-lasog yung katawan at basag ang bungo, no, nagkalamat yung bungo ng biktima na inoobserbahan pa rin siya sa isang ospital diyan sa Saudi Arabia. Nakita niyo naman yung kanyang condition ngayon, may mga nakasalpak sa kanyang mukha, no, sa kanyang bibig at sa kanyang ilong dahil nga nag-crack yung kanyang yung kanyang ulo sa pagkabagok diyan sa nangyaring aksidente or sinasabing itinulak ng isang security guard na Arabo. Ayon naman sa kapatid ng biktima na si Daisy, hindi magagawa ni Janet na tumalon sa gusali dahil gusto na niyang umalis pa sa kanyang amo noon, bunga ng hindi maayos daw na kondisyon at binabawasan pa ang kanyang sahod. Grabe, no? Yung papakahirap yung mga kababayan natin para lang sa pamilya, pero itong sasapitin sa kamay ng ibang lahi. Sinabi ni Daisy na solo parent ang kanyang kapatid at nagtungo ito sa Saudi Arabia para sa kanyang mga anak na naninirahan ngayon sa Malolos, Bulacan.
Dahil dito humihingi ng tulong sa pamalaang Duterte ang pamilya ni Janet Calayag para makakuha ng katarungan at kung paano siya maiuwi sa bansa. Pagalingin muna natin no, yung kanyang sitwasyon talagang critical sa ngayon. Kaya mas maganda munang sa ospital siya alagaan para makabawi o maka-recover sa kanyang kondisyon sa kasalukuyan. Sana naman makaligtas ang ating kabayaning si Ate Janet no, Calayag doon sa pangyayaring iyan. Nakakalungkot. May mga nangyayari pang ganyan sa ating mga OFW sa ibang bansa. Okay? Merong marungkot na balita naman ito para dun sa ating mga kabataan, sa mga kids natin, mga kabarkada, dabarkads dyan, na magdiriwang ngayong Kapaskuhan. Eto, bawal muna. Bawal daw ang mga ruling at mag-video okay session sa mga bar. Sarado naman ang mga bar ngayon. Ipinagbabawal muna ng Department of Health ang pangangaroling at pagdaraos ng video okay sessions sa pagdiriwang ng Kapaskuhan sa bansa. Sinabi po ni Rodley Carzan ng Department of Health Promotion Bureau na may high risk of infection mula sa COVID-19 na idudulot nito kung magsasagawa ng caroling ang mga kabataan, mga matatanda rin at video okay session sa Pasko. Tinukoy naman ni DOH Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere ang pag-aaral na nagpapakita umano ng high viral load transmission kapag kumakanta. Ayun, kung tumatalsik yung laway yun, no? Tumatalsik yun, nung umiikot sa area at yun na nakakahawang virus daw, kung may virus yung kumakanta. Sinabi ni Vergere na hindi muna nila mairekomenda na buksan ang video okay bars sa bansa dahil pinagbabasehan nila ay ang mga ebidensya at ang siyensya. Kung mga kapamilya naman, o pamilya lang nasa loob ng tahanan na hindi naman sila lumalabas, kinumpirma ni Vergere na maaari naman itong payagan. Pero yung mga party na magkakaibigan o maramihang pagsasama-sama, dapat na po nating iwasan ngayong Kapaskuhan yan. Nirerekomenda ng DOH na magdaos na lamang ng online activities. Mayroong Christmas party online, mayroong parapol kayo dyan, okay lang yan, basta online. Para maging mas ligtas, no? Ipagdiriwang ng ating mga kababayan ng Pasko sa gitna po ng banta ng COVID-19. Maging yung traditional na simbang gabi po, hindi raw papayagan ng DOH, no, ng IATF, dahil nga po sa mataas na insidente ng infeksyon sa virus kung may face-to-face sa atin pong mga simbahan. Kaya mas mabuti na mag-online mass yung ating mga kababayan. Para naman sa salusalo sa Noche Buena at sa Pasko at sa Medianoche naman sa Bagong Taon, pinayuhan ng Department of Health ang mga Pinoy na iwasan muna ang magtungo sa kanilang mga kamag-anak na nasa malalayong probinsya o kaya yung nasa probinsya lumuwas dito sa Metro Manila. Dahil nga po, iniiwasan natin yung pagkalat ng virus o hawaan ng COVID na ito. Samantala, kinalampag ni Senadora Amy Marcos ng Department of Agriculture at ang Department of Trade and Industry kung ano ang kanilang ginagawa sa gitna naman ng ulat ng Philippine Statistics Authority sa pagtaas ng inflation rate sa bansa. Ayon kay Marcos, ang chairman ng Senate Committee on Economic Affairs, hindi po dapat tumunganga na lang ang DA at DTI hanggang mailabas ng PSA ang susunod na ulat ngayong Disyembre o sa Disyembre bago pa matukoy ang mga suggested retail prices o SRPs para po sa mga pangunahing bilihin ngayong Kapaskuhan kagaya po ng baboy, manok, karneng baka, mga isda at mga gulay. Sa kabila po ng nasabing 2.5% daw ang inflation rate nitong nakaraang Oktubre, sinabi ni Senadora Marcos na ang totoong presyo sa mga palengke ay higit pang mas mataas dahil sa epekto ng bagyong Kinta at ng Rolly. Tayo po namamalingke rin mga kababayan, nakikita natin yung presyo ng baboy, manok, isda, iba pa yung mga gulay, talagang tumaas po ng mga 10 piso hanggang 30 pesos. May 40 pesos sa mga isda. Sobrang mahal talaga ngayong araw, ngayong panahon na ito dahil
sa bagyo, no? Walang supply, walang huli. Pero nagpagtataka yung baboy na sinasabing sobra-sobra naman ang importasyon, kabilang na dyan yung karneng manok at baka, ay isda pa na ini-import gaya ng galunggong, eh mahal pa rin. So hindi tayo makakalagwa dito sa krisis na ito mga kababayan kung hindi mamanduhan, hindi ko kontrolin ng DA at ng DTI itong presyohan ng ating mga bilihin. I understand meron pang pinatutupad na price control ang ating pamahalaan dahil sa umiiral pa rin naman yung COVID-19 pandemic, hindi ho ba? Ngayon, meron pang bagyo na nagdaan, dapat meron pa rin hong price control ang ating DTI ano, at ang DA sa mga pangunahing pagkain nating mga kababayan. Walang-wala na hong pera yung mga kababayan natin no, na pambili ng pagkain dahil naubos na sa COVID. Ngayon, na tinamaan ng Rolly at ng Quinta, tumaas pambilihin. Paano na lang si Juan de la Cruz, mga kababayan? Nga. Ang kanilang gagawin. Kaya po, nananawagan si Senator Amy Marcos sa Department of Agriculture at Department of Trade and Industry, no, DTI, kontrolin nyo naman yung panglalamang ng mga profiteers, yung mga pagsamantalang negosyante, dahilan biglang sumirit po yung presyo nito ng kanilang mga bilihin sa merkado. Base po sa monitoring na ginawa ng tanggapan ni Marcos sa mga palengke sa Quezon City, San Mateo at iba pa lalo sa Maynila, dito sa Pasig, lumitaw na sumipa sa 33.3% hanggang sa 200% yung presyo ng mga gulay. Ito po, lumitaw na kada kilo ng repolyo mula sa dating 60 pesos, tumaas ito sa 80 pesos. So 20 ang tinaas. Sibuyas mula sa 80 pesos, umukyat na ito sa 260. Biro nyo yun, ang laki, di ba? Halos 180 po ang tinaas. Patatas mula sa 40 pesos, sumirit ito sa 70 pesos. No? 30 pesos yung itinaas ng patatas. Ang pipino mula 40 pesos ay naging 70 pesos. Ang Baguio beans mula sa 80 pesos ay mabibili na ngayon ito sa 160 pesos. Doble, di ba? Red bell pepper mula sa 160 naging 300 na. So 140 na po mga kababayan yung tinaas. Naku. At ang berdeng sile mula sa 100 pesos, sumirit na po ito sa 300 pesos ang presyo mga kababayan. So 200 pesos ang itinaas. Grabe. Taliwas naman sa 3.7 inflation rate sa isda na iulat ng PSA, tumaas ito mula sa 25% hanggang 33.3%, no? Yung frozen galunggong na ngayon ibinibenta na sa 260 kada kilo sa mga supermarket, sa mga groceries at sa mga palengke mula sa dating 200 pesos per kilo. Ang matambaka ngayon 300 mula sa dating presyo na 240. Ang yellowfin tuna na ngayon naging 300 mula sa dating 240. Ang hasa-hasa mabibili na ngayon sa 230 mula sa dating 240. Yun ang matindi, no? Yung pong pinuntahan ko yung Save More dito sa Santolan sa Pasig. Ang presyo po ng mga produkto nila ito tiningnan ko rin yung presyo ng nakarang araw lang. Yung pink salmon, yung laman, ang presyo nun 700 plus pesos mga kababayan. 'Di ba? Nakakalungkot na ganun nakamahal yung mga presyo ng mga bilihin. Yung murang-mura lang ngayon, makikita natin na mura ay yung tilapia, nasa 150 o 160 per kilo. Yung bangus naglalaro sa 180 to 200 pesos per kilo. Ganyan po kamahal mga kababayan yung ating po mga pagkain dito sa Pilipinas sa kabila po ng pandemya at sa kabila rin ng matinding unos, no, ng bagyo natin pong nararanasan sa mga oras na ito. Kaya kilos muna mga taga-DTI, Secretary Mon Lopez, yung taga-Department of Agriculture na si Secretary William Dar na mga na sinasabing pro-trader daw, na siya ay makampi ng mga importer. Secretary, baka naman, bekeneme, pwede ka nang gumising sa iyong pagkakahimbing. Ang tindi po ng mga presyo ng bilihin na sa palengke, hindi nyo ba na monitor? Kailangan pong kumilos naman. Ito pa, sa ulat ng PSA, no, sa meat index inflation na 4.7%, napakalayo po ng diferensya nito sa 13.3% hanggang 100% ang pagtaas ng presyo ng baboy, manok at karning baka sa mga palengke.
Ang dating presyo po ng baboy na 240 per kilo, umakyat na sa 280 hanggang 320 per kilo. Sa palengke yan. Pero pag pumunta ka sa Robinsons, sa supermarket, sa Save More, sa itong isa pa, yung Pure Gold, sa Ayala, yung iba pang tindahan, yung market. Ang presyo ng baboy ngayon, mga kababayan, nasa 320, 350, 360. Depende sa cut, no? Sa mga parts ng baboy. Tumaas po ito ng halos 17% hanggang 30%, di ba? Nakakagigil. Habang ang presyo ng manok sumirit sa 120 hanggang 260 kada kilo. Mula sa dating presyo na 100 pesos hanggang 130 pesos. Pagtaas ng 20% hanggang 100%. Samantala po yung presyo ng baka ngayon, pumapalo na sa 340 hanggang 370. Meron pa ho ditong dyan sa Save More at sa Robinsons Supermarket, nasa 390 hanggang 420 per kilo ng baka. Mula sa dating presyo niya, 300 pesos. Pagtaas ng 13.3 hanggang 23.3%. Yan po mga kababayan. Yung presyo ng mga bilihin dito sa Pilipinas na talaga namang super taas ang nangyari. Grabe, no? Nakakalungkot yung mga ganyang report na natanggap natin mga kababayan. Sa atin pong mga kababayan, ayon nga sa ating kasabihan, habang maiksi ang kumot, magtiis tayong mamaluktot. Pero kung wala nang kumot, paano pang gagawin natin? Wala na tayong pambili. Okay? Sige. Meron pa tayong ibang mga balita dito. Pero batiin ko muna yung ating mga nanonood sa Flor Rosales Pinoy TV o sa FR News TV. Sino pa nandito sa atin? Eto, magandang gabi kay Ma'am Melona Pastolero, ang assistant editor ng Samaritan Group Volunteers. Magandang gabi po, siya yung may Arabic name. At si Maricris Andrade, watching from Dammam, Kingdom of Saudi Arabia. And kay Luz Biminda Peras, more power FRTV, God bless po, thank you. Kay Ma'am Donna Mendoza, watching from Madrid, Hola, batchmate, hello, thank you. And kay Ma'am MC Rafael Banayat. And now pa lang sir, congrats na sa mga naka-schedule na lilipad from Alumatic Team Time Company sa darating na linggo. Wow, 2 flight this week. Then before end of November, sir, may schedule na uli sila. Thank you. Congratulations sa inyo dyan, sa mga taga SGV. Salamat sa inyong pagtutok sa kaso nitong ating mga distress OFW mula sa Alumatic at Team Time Company. Magandang gabi sa inyo dyan, mga taga Team Time. Mabuti naman at kayo mga kawinan ng Pilipinas. Mahina daw ang aking audio. Okay na ba? Mahina ba? Okay naman? Mahina ang aking audio pero malakas daw ang aking bed na sound effect. Okay, pinatay ko na yung sound effect. Sir Christian Lumandas, magandang gabi po. Shout out ko sir ang staff house na sana maayos na nila mga workers na hindi pa nakakauwi. Hindi pa ba sapat ang 8 buwang paghihintay? Sana naman mapauwi na sila. So may problema pa tayo sa staff house, Ma'am MC. Tutukan natin ito, Ma'am MC ha. Iparating natin kay Director Chi Umandap. Si Director Chi Umandap pala mga kababayan, namatay po the other day yung kanyang mother. So hindi muna natin siya inaabala ngayon dahil sa nagdadalamhati yung ating kaibigan, si partner Dr. Chi Umandap, na director ng Board of Trustees ng OWA. Pagbigyan po muna natin sa kanyang pagdadalamhati sa pagyaon ng kanyang butihing nanay. Nakikiramay ako, partner Chi Umandap, sa pagyaon ng inyong mahal na ina. Si Ma'am Ivy Galapin, MC Rafael Banayat, and 2 others are watching. Magandang gabi po. Salamat sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan dito po sa FR News TV ngayong gabi. Okay, sa ibang balita, ito, malaking balita rin noong nakaraang araw. Last Friday, italon ko lang to dyan, yung pulis at dating PMAR to, no? Patay doon sa pamaril sa Cavite, na parang po ng barilan. Dead ball ang isang tauhan ng PNP Highway Patrol Group at isang dating PMA cadet sa pagmamaril nito sa bahagi po ng Manila-Cavite Road sa Cavite City. Dahil alauna ng hapon nitong Biyernes po lamang yan. Sa viral video nakikita na may paggalang na Master Sergeant Julius Arcalas ng Cavite Highway Patrol, si Metosael Sebrian,
Yan po yung video nakikita ninyo na si Chief Master Sergeant Arcalas ay nakikipag-usap doon sa lula ng sasakyan, isang Nissan Terra, kasama po yung driver na naka-face mask at naka-face shield. Yung po nasa bandang kanan sa passenger side, yung po yung suspect na si Mitosael Cebrian. Ano po? At dyan sa video yan, ayon kay Colonel Marlon Santos, ang hepe ng pulisya ng Cavite, pinatigil ni Arcalas at ng ilang kasama niyang HPG or Highway Patrol Team ng Cavite ang sinasakyang SUV ng suspect dahil nakitang walang nakakabit na plate number. Sa initial investigation ng pulisya, sinabi ni Santos na nakitaan ng ilang violation ang sasakyan ng suspect na si Cebrian. Bukod sa wala itong plate number, ay wala rin itong conduction sticker, mga kababayan. So, yun, nang hingin ng pulis ang driver's license at ORCR nito o ng sasakyan, walang naipakita po yung driver nito. Sa halip, isinarado ng driver yung bintana ng sasakyan. At dyan po nagkaroon ng pagkakataon itong si Cebrian na kunin yung kanyang Armalite. Bushmaster, mga kababayan. Yung pong kasing tindi rin ng power niya ng M16. Bushmaster. Makalipas yung ilang minuto, lumabas na si Cebrian, taglay po yung kanyang Bushmaster rifle at niratrat ang mga tauhan ng HPT, Highway Patrol Team ng Cavite. Nakatayo sa tabi ng kanilang mobile patrol po yung mga pulis natin. Pero nung lumabas po si Cebrian, ayun, nagkaroon po ng pamamaril, tinamaan itong si Arcalas na agad naman po niyang ikinamatay. Habang sugatan naman yung ilang kasama ni Arcalas na siya naman kumuha ng video ng mga oras na iyon. Nakaganti naman ang putok, mga kababayan, na isa pang ka-teammate ni Arcalas na nakilalang si Police Staff Sergeant Emerson Domingo at napuruhan si Cebrian na dahilan ng pagkasawi nito. At siya po yung nakabulagta dyan sa kalsada. Isa pang bystander naman yung nasapul din ng bala pero ligtas na po ang naturang lalaki. Samantala, nahuli na nitong nakaraang linggo lang ng mga otoridad yung driver ni Cebrian na kinilalang si Raymond Zuniga. Tumakas ito habang kasagsagan ng putukan sa pagitan ng pulis at ng kanyang boss. Isinurrender naman ng asawa ng suspect ang SUV. Yung pong asawa ni Cebrian, si Cebrian ay isang negosyante po yan at napagalamang asawa siya ng isang opisyal ng Philippine Navy na may ranggong lieutenant senior grade, nakatalaga sa Sangley Point, dyan po sa Cavite City. At yung pong suspect na namaril, kinasuhan na rin ng mga otoridad kasama yung driver ng 2 counts ng murder, 2 counts ng prostrated murder at physical injury. Idinagdag pa ni Santos na nakakuha din ng impormasyon ng pulisya na si Cebrian ay nasa Philippine Military Academy or siya po ay pumasok sa Philippine Military Academy noong 2007 at 2008. Ngunit sa di malamang dahilan, siguro may mga asunto, mayroon siyang mga kalokohan din sa loob ng akademya, yun, dinismiss ng PMA, ng PMA management or ng PMA boss nila, di ba? Yung hepe nila doon. Ginawaran ng parangal ni Brigadier General Alexander Tagum, hepe ng PNP HPG si Arcalas, sa pagtupad nito sa tungkulin na naging mitsa ng kanyang kamatayan. Sinabi ni Tagum na hindi patitinag ang HPG sa ganitong mga insidente at patuloy silang magbabantay sa mga masasamang elemento ng lipunan. Yun ang matindi doon. May may mga taong ganyan ng utak na namamaril ng basta kapag sila'y nasita ng mga otoridad sa lansangan. Yun ang nakakalungkot. So, nakikiramay tayo sa pamilya nitong si Master Sergeant Arcalas at sa iba pang mga sa pamilya nitong si Arcalas ay 2 anak niya maliliit pa. Grabe.
Ayun, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan sa iba pang balita. Narito naman ang iba pang balita. Formal ng nanungkulan sa Campo Crame si newly appointed PNP Chief General Dibold Sinas ngayong araw matapos ang simpleng turnover ceremony. Isinalin ni retired PNP Chief Archie Gamboa ang kapangyarihan bilang hepe ng pambansang pulisya kay General Sinas matapos nga po siya ay magretiro ngayong araw na ito at sa kanyang birthday. Happy birthday kay former Chief PNP Archie Gamboa. Bago nahirang na PNP Chief, si General Sinas po ay nadawit sa Manyanita Scandal na makipaghalubilo ito sa mga kapwa-pulis noong Mayo sa birthday party niya. Sila po ay walang face mask yung iba, walang tawang social distancing, natahasan pong paglabag yan sa mahigpit na protocol, no? Dahil sa COVID-19 pandemic na pinatutupad ng Interagency Task Force. So bilang kayo po yung law enforcer, syempre dapat hindi ka maging law breaker, no? Pero swerte mo, General Sinas, inabsuelto ka agad ni Pangulong Duterte sa iyong kinaharap na kontrobersya. Pero ano itong nabasa ko sa Pinoy Expose ni paring Paul Gutierrez na 2 tauhan ng Negros Oriental Police Office ang di umano kinukupkup ni General Sinas matapos silang madawit sa kasong murder sa isang radio anchorman, no? Mga kabaro natin sa media, diyan po sa Dumaguete City noong Mayo. Base sa expose, nakatalaga ang 2 parak sa NCRPO kung saan pinamunuan ito ni Sinas. Kinumpirma ni Police Brigadier General Rolando Hinanay, ang acting director ng Directorate for Personnel and Records Management ng PNP, na sina Police Executive Master Sergeant Melgin Drona Bolandres at Ruel Divina Gracia Pinero ay nananatiling nasa active duty status sa NCRPO. Si Bolandres daw ay naka-assign sa Regional Investigation Division habang si Pinero ay nasa Regional Personnel and Records Division, ayon po yan kay Brigadier General Rolando Hinanay. Sa records naman na hawak ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS na pinamunuan ni Undersecretary Joel Eco. Magandang gabi, Boss Joel. Sina Bolandres at Pinero ay isinasangkot sa pag-ambush at pagpatay kay Rex Cornelio Pepino noong May 5, 2020 lang. At ngayong taon yan, habang papauwi kasama ang misis nito sa kanilang bahay sa lungsod ng Dumaguete. Si Pepino po ay anchor sa 91.7 Original FM station sa Dumaguete at hinihinalang may kinalaman sa kanyang hard-hitting commentaries ang motibo sa naturang krimen. Ginoon din na po lahat ng ating mga kasamahan sa local and international media at human rights organizations ang nasabing pagpatay sa broadcast journalist na si Pepino. Naniniwala ang task force, no, at ang pamilya ni Cornelio na maaring may kinalaman ang 2 pulis na ito sa krimen at alam nila kung sino ang mastermind o utak sa pagpatay sa biktima. Pero ang masaklap po mga kababayan ay tumatanggi umano si General Sinas na i-turn over ang 2 niyang tauhan sa mga investigador para malaman ang katotohanan sa ambush slay case. Itong Agosto, nadawit muli sa isang kontrobersiya si General Sinas kasama pa si General Gamboa nang may payagan nito na sunduin ng PNP helicopter si Pinero mula sa Dumaguete City at dinala dito sa Manila para sa kanyang bagong assignment sa NCRPO. Ang nakagugulat nito mga kababayan, first time na ginamit ang PNP chopper sa kapakanan ng isang karaniwang pulis. Diba? Ang PNP chopper, ginagamit dapat yan sa paghabol sa mga kriminal. Diba? Yung mga sindikato na kapag may operation. Pero ngayon ko lang narinig na in 25 years sa aking pagiging media man, may karaniwang pulis na sinundo sa Dumaguete City, dinala sa Manila para i-assign ni General Sinas sa NCRPO. What is happening to our country, General Sir? Kinukumpirma pa ng Pinoy Expose kung totoo ang balitang inilipat umano ng assignment sa Region 7 Police Office na Bolandres at Pinero. Ayan. Ano mga balita na dapat niyong tutukan dyan sa pag-upo ni General Dibold Sinas?
Okay, sa iba pa nating balita naman, nako, eto magandang etong tandem na ito ay naging controversial nito nakaraang araw. Akala nila merong mangyayaring ibang tandem. Hindi po riding in tandem ito. Ito ay full force in tandem na pagtulong ni na Mayor Sara Duterte at Senator Amy Marcos. Nagtandem po sila sa pagtulong sa mga biktima ng Bagyong Rolly diyan po sa Kabikulan, sa Southern Tagalog Region. Bumandera in full force ang girl power ni na Senator Amy Marcos at Davao City Mayor Sara Duterte sa paghahatid ng tulong sa libu-libong residente ng Bicol at Southern Tagalog Region na pininsala po ng Super Typhoon Rolly. Sinimula ni na Marcos at Mayor Duterte ang pagbisita at pakikipagpulong sa mga local government officials sa Legazpi City, sa Albay at Naga City, gayon din sa Camarines Sur, Marinduque, Batangas at Quezon. Nagpunta rin sa Catanduanes ang tandem na dito po ay sinalanta na magkasunod na bagyong Kinta at si Rolly. Todo pasasalamat naman po ang mga LGUs at mga residenteng nasalanta na magkasunod na bagyo sa tulong na iniabot ni na Senadora Marcos at Mayor Sara sa kanila. Sa Marinduque mismong yan po, yung sa video, makikita nyo sina House of Representatives Speaker Lord Alan Velasco at ang kanyang father na si Governor Presbytero Velasco na tumanggap ng 150 sacks of rice mula kina Senator Marcos at Duterte. Nagabot din ng tulong ng tig 1 milyong piso at 150 sacks ng bigas sa bawat probinsya ang Duterte Marcos tandem. Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating pagbabalita dito po sa FR News TV. Ito, kapuputok lang ng balita ito, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. nitong nakaraang lunes, na formal ng kinasuhan si Philippine Ambassador to Brazil, Maricho Mauro. No? Ito pong si Mauro ay kinasuhan sa Office of the President. Sa kanya pong tweet, sinabi ni Locsin na ipinadala niya ang charge kay Ambassador Mauro dako alas 8:25 ng umaga. Si Ambassador Mauro na isang career diplomat ay nahuli sa CCTV na inabuso at minamaltrato ang 51-year-old na kanyang katulong o kasambahay sa loob po ng Ambassador's Residence sa Brazil. Ayon kay Locsin, nagpadala na siya ng memo kay Pangulong Duterte kaugnay sa kaso ni Ambassador Mauro. Ang report at charge laban kay Mauro ay didesisyonan ng Board of Foreign Service Administration at mismong ng DFA Secretary. Bagamat hindi tinukoy ng kalihim ang rekomendasyon ng investigation panel, sinabi po ni Secretary Locsin na hindi dapat magtagal ang desisyon sa nasabing kaso. Agad na nirecall o pinauwi ng Pilipinas si Ambassador Mauro dahil sa pagkalat ng balita sa media matapos maiulat ng Brazilian-based Globo News ang sobrang pananakit ng ambassador sa kanyang kasambahay na Pinay. Sa ibang balita po naman, nag-donate ang South Korean government ng 10 milyong halaga ng locally produced at well-milled rice mula sa mga magsasaka sa Visayas. Tinanggap ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang donasyong bigas mula sa Korean government. Ikalawang donasyong bigas na ito sa ilalim ng Emergency Rice Support Project ng Korean International Cooperation Agency. Pinamigay ang mga bigas sa mga mahihirap na pamilya sa Metro Manila at mga karatig na lugar na lubang naapektuhan ng community quarantine dahil po sa pandemya. Binili ang bigas mula sa mga magsasaka sa Western Visayas. Okay. May ginalaw lang ako sa likod kasi nalobat na itong ating laptop. Okay, sa ibang balita, nakapag-repatriate na ang gobyerno ng halos 289,000 overseas Filipino workers o OFW simula nang pumutok ang COVID-19 pandemic nitong nakaraang Pebrero 20 at taong 2020. Inaasahan pa na may
100,000 OFWs ang pauwiin ng Department of Labor sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Sinabi ni Dole Secretary Bebot Bello III na may 5 billion pesos assistance fund na nakalaan para sa mga OFW, habang 3 billion na nakipagkaloob naman sa mga umuwing OFW sa pamagitan ng abot kamay na pagtulong o AKAP program. Samantala, iniulat naman ng Department of Foreign Affairs nitong Lunes na may naitala silang 51 bagong kaso ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 mula sa mga Filipino overseas. Sa latest info mula sa DFA, umabot na sa kabuuang 11,474 OFWs ang nahawaan ng virus sa abroad. Ang total recoveries naman po ay pumalo na sa 7,411. Matapos madagdag yung 44 na mga Filipino na gumaling sa naturang karamdaman. Nananatili naman sa 828 ang bilang ng mga kababayan nating nasawi sa abroad. Ang Middle East o African region ang may pinakamataas pa rin na number of COVID cases sa ating mga kababayan sa 7,518. Kabila na rito yung 4,648 ng recoveries at 543 mga namatay. Sumunod ang Asia Pacific region na may 1,850 cases ng COVID at kabilang na rito ang 1,304 na recoveries at siyam ang fatalities. Habang sa Europe, may total na 1,277 cases at 97 sa mga ito ang nasawi at 965 ang nakarecover. Sa Americas, umabot naman sa 829 ang nahawa ng virus, habang 494 ang gumaling na at 179 ang mga nasawi sa virus. Sa atin pong foreign news, ito po yung hanggang ngayon hindi pa rin matanggap ni US President Donald Trump ang kanyang pagkatalo. Ito po ay matapos na nagwagi sina dating Vice President Joe Biden bilang bagong Pangulo at si Kamala Harris bilang Vice President ng Amerika sa katatapos na eleksyon nitong nakaraang November 4. Inilampaso ni Biden si US President Donald Trump matapos makupo niya ang 270 electoral votes. Ang panalo ni Biden ay nagluklok sa kanya bilang ika-46th President ng US. Si Harris naman ang kauna-unahang babaeng Vice President at Black American na nahalal sa nasabing posisyon, second highest post sa Amerika. Inaasahang magiging mas matingkad ang pagtingin ng Biden administration sa Black Americans at matitigil na rin ang diskriminasyon sa iba't ibang lahi sa Amerika, kabila na dyan ng lahing mga Pinoy. Samantala, hindi pa rin matanggap ni Trump ang pagkatalo nito at nag-tweet pa nga ito na I won this election by a lot, sabi niya. Sa kanyang speech, sinabi rin ni Trump na ninakaw daw sa kanya ang presidency at nakahanda niyang questionin ito sa Korte Suprema ng Amerika. Naglunsad naman si Biden ng website na buildbackbetter.com na kung saan nakalatag ang 4 administration priorities nila. Sa kanyang pag-upo sa January 2021, pag-iibayuhin ni Biden ang paglaban sa COVID-19, economic recovery, racial equity, and climate change. Binati naman si Biden ng world leaders, kasama na po dyan si Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na walang pangangailangan o walang pangingilagan si Pangulong Duterte sa kahit na sinong leader sa buong mundo. Ayon kay Roque, bukas ang Pangulo na makipagtulungan sa bagong presidente ng Amerika at wala siyang agam-agam kay Biden na kaalyado ni dating US President Barack Obama. Magugunitang nagalit at minura ni Pangulong Duterte si Obama dahil sa panghihimasok ng dating US President sa internal affairs ng Pilipinas, habang ilang kaalyadong legislators naman ni Biden ang dinidiktahan daw ang pamahalaang Duterte na pakawalan na ang nakapiit na si Senator Leila de Lima. Kung si Pangulong Duterte naman ay nagpaabot na ng pagbati kay President-elect Biden at si Kamala Harris, alam nyo bang may ilang world leaders pa rin na hindi pa kinukongratulate or nagpapaabot ng pagbati sa bagong presidente ng Amerika? Ito ay sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping.
Ang pananahimik po ng dalawang world's powerful leaders ay malaking palaisipan sa publiko na kakaharapin ng Biden administration. Ayan po mga kababayan. So, ayan ang ating mga kabuuan na balitaan ngayong Tuesday, special broadcast po natin dahil po sa pagbibigay po natin ng tamang impormasyon at mga detalye ng bagyong si Ulysses. Ano po? Ulitin na natin yung ating broadcast kanina dun sa mga hindi po nakaabot sa ating unang broadcast dahil medyo malakas daw yung ating audio. Ito po yung unang broadcast natin sa bagyong si Ulysses, no? Weather update. Mas lalo pang lumakas ang tropical storm Ulysses habang patuloy na kumikilos patungo sa hilagang kanluran ng bansa. Kaninang alas 4 po ng hapon, namata ng pag-asa ang mata ng bagyo sa layong 375 kilometro sa northeast ng Virac, Catanduanes o 500 kilometro sa Daet, Camarines Norte. Taglay ni Ulysses ang lakas ng hanging 85 kilometro kada oras malapit sa gitna at may pagbugso na 105 kilometro kada oras habang tinatahak ang hilagang kanluran sa bilang na 15 kilometro o sa bilis pala na 15 kilometro kada oras. Silipin mo nga JM kung umuulan sa labas. Parang naririnig ko yung pumapagaspas ng ulan. Silipin mo nga kung umuulan. Bukas ng hapon, tinatayang nasa 70 kilometro ang layo nitong si Ulysses sa hilagang bahagi po ng Virac, Catanduanes. Nakataas po ang signal number 2 mga kababayan sa Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur at eastern portion ng Camarines Norte. Mulan? Ambon-ambon. Ayan, maambon-ambon na raw po. Tropical cyclone warning signal number 1 sa Quirino, Nueva Vizcaya, eastern portion ng Pangasinan, gayon din sa Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Zambales, Bataan, Quezon, Pulilio Islands, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, at iba pa pong lugar, no? At nahanapin ko lang yung ibang lugar na nasa ilalim po ng signal number 1. Ayan. Yung mga update natin sa bagyong si Ulysses. Ito po. So bukod dyan sa Metro Manila na ngayon ay nakararanas na po ng mga pag-ulan at kabilang pa ho sa dadaanan itong si Ulysses ay dito po sa bahagi ng Batangas. Ayan. Ang natitirang bahagi ng Camarines Norte, Masbate, kabilang ng Antica, Buras Island, at ang Marinduque, ang aking hometown, Romblon, Oriental Mindoro, at ang Occidental Mindoro, kabilang ng Lubang Island. Sa Visayas ay kasama dyan yung Northern Samar, northern portion ng Samar, sa bayan ng Santo Niño, Almagro, Tagapulan, Tarangnan, Calbayog City at Santa. At ito po ay payo ng ating pong mga otoridad, no? Sa mga kababayan natin at sa Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga concerned areas po na ating nabanggit na magsagawa po kayo ng appropriate action, gumawa ng kaukulang aksyon at manatiling makinig, manood, mag-monitor sa Facebook o sa Twitter ng Pag-asa at ng mga radio stations para po sa inyo pong update na bagyong Ulysses na ito. Ilalabas ng Pag-asa yung susunod na weather bulletin mamayang alas 8 ng gabi. Ilang minuto na lang ay magkakaroon na po sila ng latest mula po dyan sa Pag-asa. Bueno mga kaibigan, yan na po ang ating kabuuan, ang ating palatuntunan sa gabing ito at yan po yung special report lang natin, special coverage dahil po sa bagyong si Ulysses. Good evening kay Rich Tamayo. Good evening kay Sir Christian Lumandas. Ayan, magandang gabi Rich. Kumusta kayo dyan sa inyong kinaroroonan? Magandang gabi rin kay si paring Nonoy na nasa Macau. Pero umuwi na ng Pilipinas dahil sa COVID. Anyway, thank you very much mga kababayan sa inyong pagtutok at pagsubaybay sa ating po mga balitang inihatid sa inyo ngayong araw na ito ng Martes, no? November 10, 2020. Advance happy birthday kay Senator Amy Marcos, no? Aking boss, magandang gabi. Happy birthday, ma'am. Sa November 12 po yung birthday ni Senator Amy.
At sa ngalan po ng ating mga nakasama sa FR News TV, ang aking director si Mama Irene Rosales, ang ating technical supervisor and video editor si JM Daganay, the editor si Luz and Gary Peras at si June Rosales. Sa ating mga kabayaning OFWs worldwide, ay binabati ko pala ng belated happy birthday si Amang Florencio Rosales. Happy birthday nandiyan po sa Baguio kasama si Jerry Blanche Peras. And good evening kay Lisa and Ida Rosales dyan sa Bulacan. Magandang gabi sa inyo. And kay Resty dyan sa Qatar. At sa mga pamilyang Dakanay, nanonood ba sila dyan? No, sila JM, sila, no? Jeff, si Mang, si Mirna, and sila, wala naman nakapanood. Hindi mo nakita dyan. Okay. Salamat sa inyong pagsubaybay sa ating mga kabayaning OFWs. Ang ating pong good news susunod ay yung kay Ma'am ito si Ma'am Elinita Samson no? Pauwi na siya. Di ba yung umiiyak na in-interview natin noong nakaraan? Yun. Binigyan ako ng update ni Director Chio Mandap na siya ay uuwi na sa November 15. And congratulations sa kanyang sa ating mga taga SGB na tumutok sa kaso nitong si Ma'am Elinita Malyares Samson. Si Ma'am Yasmin Lembuna, 10 ng iyong mga tropa, mga kasamahan sa SGB. Ma'am Yasmin, salamat sa panonood. Salamat po at sobrang kawawa talaga itong ating kababayang si Elinita Samson dahil bago siya makuha, 9 na araw na po siyang hindi kumakain ng maayos, no? Puro noodles lang daw ang kanya kinakain. Kaya doon sa burol, di ba, natandaan mo, JM, nagpunta tayo sa burol ng nanay ni Doc Chi. Habang nasa burol tayo, kinukulit ko si Doc Chi na tawagan itong si Labat, si labor attaché na Sir Mustafa para ipasundo na sa kanyang employer itong si Ma'am Elinita Samson. Kaya walang sigurong isang araw, wala pang 12 hours na nakuha na itong si Ma'am Elinita Samson. So susunod na broadcast natin, papakita natin yung kanyang pagkakakuha ni Labat na Sir Mustafa. Thank you very much, sir, sa inyong immediate action, sa aksyon Bantay OFW natin at boses ng Overseas Filipinos sa pagtulungan ng Ako OFW ni Director Chi Omandap ng OWA. Nako, talagang nakakatuwa, no, para sa ating mga kababayan na nai-rescue natin, na susundo sa kanilang mga amon na maiuwi ng Pilipinas kasama ng kanilang pamilya. Dahil sa sobrang kagipitan na rin ngayong panahon na ito dahil sa COVID pandemic diyan sa Middle East, sa ibang panig ng mundo, talagang kailangan pauwiin na ng ating pamahalaan yung mga overseas Filipino workers natin. Nakakalungkot dahil marami sa kanila yung halos 8 buwan, 9 na buwan na doon sa kanilang trabaho, lalo na yung nasa staff house, no, ng mga construction workers yon. Tinutukan natin din ng gusto yon, pero hanggang ngayon hindi pa sila nakakauwi yung ibang mga OFWs. Sa Alumatic, congratulations sa inyo, yung mga sa mga Alumatic, makakauwi na rin sila sa lalong madaling panahon. Alright, ay nanonood pala sa atin si Kuya Mike, Manny Sakar, pamilya Sakar dyan sa Mindanao. Salamat sa inyong panonood sa ating broadcast na ito, special broadcast. Sa ngalan nating mga kasama sa FR News TV, sa ating mga kabayaning OFWs worldwide, kung meron po kayong gustong ihingi ng tulong sa mga opisyal ng ating gobyerno, paki-chat lang po ako sa FB Messenger natin, Florante Rosales. Maging maalam po at huwag basta maniwala sa fake news. Para sa facts and real news, please subscribe, like, and share my channel, FR News TV sa YouTube. Let us all beat COVID-19. We heal as one, kaya bahay muna, buhay muna. Ako po si Florante Rosales, ang inyong lingkod sa pagbabalita. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Goodbye.